kababayan ko, ito na ang pinakamatinding inaantay ng taong bayan. Inaabangan na lumabas ang lineup ni Duterte. Handa na ba kayo? Sa bagong 8 Diretso. 8 Diretso na nasa PDP laban? Abay, matindi to. Mga kababayan ko, ano pang hinihintay natin? Abay, panoorin nyo to mga kababayan ko. Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Kambyo naman tayo sa politika, may pagbabago sa pangalan ng partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga yung may bagong pangalan daw ng PDP ngayon to mga kababayan ko. Bagong pangalan po daw ng PDP. Duterte, Fentanyl, Duterte, ano ang pwede? Kasi may kakabit PDP. P means penta. Pwede pagawin natin yung Tagalog na fentanyl. Fentanyl. Duterte fanatics. Ayan. Fanatics. O, ayan. Pwede na. Ipinakilala na rin nila ang ilang pambato nila sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Ito na mga kababayan ko, pinakilala na. Kinikilabutan naman kami sa lineup nyo. Parang namang nakakagimbal naman to. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Aga nga nila bumuo Ma'am Lori Manawag, di ba? Tuluyan ng tinanggal ang salitang laban sa Partido Demokratiko Lakas ng Bayan o PDP laban. Bakit naman tinanggal nyo yung salitang laban? Dyan nga kayo nakilala sa salitang laban. Di ba ang PDP anti-Marcos talaga yan mga kababayan? O di ba mga kababayan ko, nabuo ang PDP mga kababayan ko sa paglaban sa rehimeng Marcos? Mga kapatid, tama ba ako? Correct me if I'm wrong mga kababayan ko. Ang alam ko, nabuo ang PDP laban during the laban sa Marcos admin mga kapatid. Yan ang alam ko Yan po ang nalaman ko. Pero anyway mga kababayan ko, please don't forget to like this video kasi maganda po pag-uusapan natin. Paki-like naman po ang ating video. Inanunsyo yan sa ika-42 anibersaryo ng partido sa Cebu kagabi, pinangunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Now it's going to become PDP only or Partido Demokratiko Pilipino. Partido Demokratiko Pilipino? Partido Demokratiko Pilipino. So wala na siyang laban. Partido Demokratiko Pilipino laban. Parang kaya pala PDP laban. So PDP na lang siya. Mga kababayan ko, Partido Demokratiko Pilipino. Okay. We got it. Okay, tuloy. Any objection to the motion? Hearing none, motion is approved. Eto na mga kababayan ko. Yan ay para matuldukan na raw ang away sa pagitan ng kampo ni Duterte at dating Senador Coco Pimentel. Para matuldukan na yung away, tatanggalin nyo yung laban. Partido ni Coco Pimentel. Sa tingin yung partido. So ibig sabihin parang pala to, nahati pala sa dalawang paksa tong PDP na to. 'Di ba? Kasi si Coco meron din, tapos si Duterte meron din. Sino ngayon ang land grabber? Party grabber pala. Si Duterte pa rin? Tuloy. Matatanda ang binatikos noon ni Pimentel ang desisyon ng COMELEC na kilalanin ang paksyon ni Duterte bilang totoong PDP laban. Sa pagtitipon din inanunsyo ng PDP ang 4 na mga inendorso nilang kandidato sa pagkasenador sa 2025. Sino kaya itong mga bagong kandidato? Parang curious ako Ano yung mga kandidato nila? Nandito si Caro Bean. Si Kuya Bongo, mga kababayan ko, dito rin. Dito rin si Mr. Clean, si Bato. Si Tito Francis Tolentino, dito na rin. Ito mga kababayan ko, teka lang. Sino ba nadagdag sa kanila mga kababayan ko? Hulaan nyo nga sino nadagdag dito sa bagong
sa tropa, mga kababayan ko, para malaman natin para malaman natin. Kabilang dyan ang mga re-electionist na sina Bato de la Rosa, Bato de la Rosa, kasama na rin. Francis Tolentino at Francis Tolentino, PDP naman talaga yan. Bongo. Bongo. Ito mga kababayan ko, magulat tayo. Kasama rin sa kanilang senatorial slate ang aktor na si Philip Salvador. Wow! Seryoso? Seryoso si Kuya Philip Salvador? Tatakbong senador? Aba! Pag-usapan nga muna natin. Wait lang. Eto mga kababayan ko. Background check lang ha. Background check lang. Gusto ko lang pong sabihin mga kababayan ko, no, na ang Senado ay hindi po tambakan ng mga artista. Tila po ba meron pong mga artista sa atin tumatakbo po? Hindi po gusto ko lang pong tignan. Ako hindi naman ako mapagtanong kasi ako eh. Pwedeng maging maganda sa kanya tong sinasabi ko or hindi. Ako komento lang. My first question. Ano bang magagawa nito ni Philip Salvador? Ano bang magagawa ni Philip Salvador sa Senado? Mga kababayan ko, tanungin ko po kayo, taong bayan na magtatanong. Mga kapatid, meron ba siyang mga ginawang mahalagang bagay? Meron ba siyang mga ginawang markadong bagay? Mga kababayan ko. Kasi may tatanong lang ako Philip sabi tanong ng taong bayan kay Kuya Philip Salvador. Sabi ni Tita Liberty Arcega, Philip Salvador, anong gagawin mo sa Senado? Matutulog ka lang dyan. Hindi naman siya, ano ba si Philip Salvador? Hindi naman matutulog yan. Hindi katulad ni Manong, ni Manong Drilon. Manong Drilon, gano'n. Gano'n si Manong Drilon eh. Tapos ito, baka ni matulog. Sa tingin mo matutulog kaya. Ang bilog ang mata niyan. O ka ba? Eto sabi dito mga kabayan ko Hindi tatanungin lang natin taong bayan Naku, parang awa nyo na mga kababayan ko. No to pro-China tayo Kawawa po ang bansa natin. Ibasura natin ang mga pro-China. Pilitin natin ang alam ng batas. Siyempre, alam mo kung tatakbo sa Senado, mga kababayan ko, totoo lang ako. Sa totoo lang talaga ako mga kababayan. Uy, thank you very much Kuya Noel Kabanlit. Thank you very much po for super chat. Ito kung tatakbo, kung pipili ako, no, kung pipili ako ng isang ganito na lang, kasi ayoko manghusga tayo. No, ayoko maghusga tayo. Mga kapatid, sorry hindi naman tayo baka may masabi kayo masama eh. Ako lang mga kababayan ko, kung pipili ako ng isang kandidato for 2025, mga kababayan ko, mga kapatid, kukunin ko yung may alam sa batas. May alam sa batas, may alam sa mga alituntunin sa Pilipinas, may alam sa legislative, mga kababayan ko, alam pakialaman ng Constitution. Pipili ako ng ganun mga kababayan ko, kaya nga nakalusot sa akin si Robin kasi marunong, alam niya yung pagdating sa legislative. Alam niya yung pagdating sa mga kababayan ko, pagdating sa federal form of government. Mga kababayan ko, pero mga kababayan ko, hindi siya parehas para sa akin sa English. Thank you very much po, Mama Percy Castillo, for your super chat. Thank you very much po sa inyo. Laki na super chat natin. Dahil yung kababayan natin na matutulungan yan. Pang wheelchair. Di ba mga kababayan ko? Tama ba ako? Kasi kung maglalagay tayo ng isang senador, mga kababayan ko, yung may alam sa batas na. Mga kapatid, hindi naman tayo namumuna ng tao, pero ako mga kababayan ko, yan yung gusto kong mangyari. Maglagay tayo ng ng tao na may maayos na pananaw patungkol sa ating batas. Di ba? Hindi ako maglalagay ng tao. Alam mo si Senator Robin, mga kababayan ko, nakalusot si Senator Robin sa puso ng bata at masang Pilipino. Kasi number 1, hinatak artista. Second, mga kababayan ko, nagustuhan ng tao yung federalism na gusto niyang mangyari. Yan ang sinusulong niya, kaya nakalusot siya. Eto kaya si Kuya Philip, mga kababayan ko, ano kaya susulong ito? Mga kababayan ko,
Diba? Sa buong buhay ko kasi sa pinikula ko nakikita si Kuya Philip. Si Robin naman kasi mga kababayan ko, tumulong naman bago siya naging tumakbong senador. Tumulong muna si Robin. Ito kaya si Kuya Philip, ano kaya ginawa? Ako Kuya Philip, hindi kita binabanatan Pero sinasabi ko lang yung totoong question ko. May naitulong na ba si Kuya Philip? Bakit parang hindi namin nakikita? 'Di ba? Bakit di naman nakikita mga kababayan ko? 'Di ba? Hindi ko iboboto yan si si Ma'am Percy Castillo, humihirit sa 2028 pa yon, hindi makakalaban. Pero ito mga kababayan ko para sa akin, hindi naman tayo ang akin lang, siyempre, maglalagay ako sa Senado, kukumpletuhin ko yung slate doon na abogado. Abogado, may talino, may prinsipyo, may isang salita. 'Di ba? Yung may alam na sa batas. Ako sa totoo lang, di na ako maglalagay ng palamuti lang sa Senado. Yun lang ako mga kababayan ko Tuloy natin. Tagal ko pong hinintay ito. Wow! Ganda nun Ang tagal ko pong inintay ito. Wow! Ganda ng introduction ni Kuya Philip. Sa pa nga. Pa rin sa kanilang senatorial slate ang aktor si Philip Salvador. Ang tagal ko pong hinintay ito. Tinatanggap ko po ang aking... Wow! Galing Parang parang action lang Bilang dyan ang mga re-electionist na sina Bato de la Rosa, Francis Tolentino at Bongo. Kasama rin sa kanilang senatorial slate ang aktor si Philip Salvador. Ang tagal ko pong hinintay ito. Wow! Ang tagal ko pong hinintay ito. Bravo! Duterte kampiyan, tatak Duterte yan. Ang tagal ko pong hinintay ito. Ano kaya sasabihin ito sa Senate President? Wala akong sasabihin sa'yo. Pistayo Kuya Philip Ang galing na artista nito sobra Yung facial expression niya talagang tuwa. Lalo ulit sinabihan niya, matay na kayong lahat. Ang tagal na, matagal na palang hinintay ni Kuya Philip to mga kababayan ko na makakatakbo sa Senado. Kaya pala siya kasama ni SBG, ni Kuya Bongo. Okay, I got it na. Kaya pala siya lagi siyang kasama at nakikita na sa likod ni Kuya Bongo, ni SBG. Kasi tatakbo pala siya bilang senador. Pero isa pa. Bilang dyan ang mga re-electionist na sina Bato de la Rosa, Francis Tolentino at Bongo. Kasama rin sa kanilang senatorial slate ang aktor si Philip Salvador. Ang tagal ko pong hinintay ito. Ang tagal ko pong hinintay ito. Ang galing ni Kuya Philip Yung gusto ko yung facial reaction niya lagi pag nagagalit na ganyan. Ang tagal ko pong hinintay ito. Bigyan ng jacket yan. Ang galing. Tinatanggap ko po ang aking nominasyon para sa 2025 senatorial election. Ayan, senatorial election. At least malinaw na sa atin mga kababayan ko Matagal na ko po na pong hinintay ang pagkakataong ito. Diba? Yeah, maglagay pa kayo ng isang Robin.
Punuin natin ang Senado ng puro artista ngayon. Okay yan, maganda yan. Ipagpatuloy niyo yan. Nang sama-sama tayong lumubog muli. Tuloy. Naghahanap pa raw ang PDP ng iba pang kandidato na kukumpleto sa kanilang senatorial lineup. Ito komento ko. Ito kasi komento ko dyan eh. Ako talaga mga kababayan ko, hindi ako maglalagay ng isang walang alam sa batas. Ito komento ko hindi si Philip Salvador, hindi sila pinatatamaan ko dito. No? Hindi si Robin. Mga kababayan ko, generally ang sinasabi ko dito. Mga kababayan ko, maglalagay ako ng isang senador, number 1, yung marunong sa batas at sa legislative natin. Ulitin ko lang para malaman ninyo. 'Di ba? Yan ang ilalagay natin, mga kababayan ko. 'Di ba? Yan ang ilalagay natin, mga kapatid. Kasi kailangan natin dito, mga kababayan ko, hindi bobo. Hindi talaga bobo. Kasi kung maglalagay tayo ng anga-anga dyan, naku, mahirap na, mga kababayan ko, magiging palamuti yan. Tama? Mga kababayan ko? Tama ba ako, mga kapatid? 'Di ba? Yan ang kailangan ng bansa natin, yung kayang tumugon sa problema ng bansa natin at nakakaunawa sa problema ng ekonomiya ng Pilipinas. At higit sa lahat, mga kababayan ko, number 1, hindi corrupt, hindi magnanakaw, hindi bobo, mga kababayan ko, may talino, at mga kababayan ko, yung talagang magsisilbi sa taong bayan. Hindi magsisilbi para lamang sa pangsariling kapakanan. Yan ang hahanapin namin. Yan ang hahanapin namin sa Senado. Kasi ngayon, mga kababayan ko, no, ang hinahanap ng taong bayan, yung kagaya ni Miriam Defensor Santiago. Yun ang hinahanap ng taong bayan ngayon, mga kapatid. Yan ang hinahanap ng Pilipino ngayon. Yung kagaya ni Miriam Defensor Santiago na. Yung may talino, hindi man kagwapuhan, hindi naman kagandahan, pero bright, mga kababayan ko. Kung nabubuhay lang si Madam Miriam Defensor, pasasalamatan ko ng pasasalamatan yan eh. That is the president that we never have. Honestly. That is the president we never have. Totoo sinasabi ko sa inyo, mga kababayan ko. Ang kailangan natin, yung marunong lumusong sa putik na senador. Yung kailangan natin, yung marunong umintindi sa problema ng mga tao sa Pilipinas. Number 2, yung may gusto ng pagbabago ng konstitusyon. Yun po ang hinahanap ko ngayon na senador, mga kababayan ko. Yung may senador na merong isip, mga kababayan ko, hindi lang for the one term. Hindi yung gusto ko yung senador na may gusto ng pagbabago ng economic provision. Mga kababayan ko, yung may pagbabago na gustong mangyari sa bansa natin. Yung pagbabago na gustong maabot ng taong bayan na maibigay sa atin. Gusto ko yung senador na hindi lang namimigay ng ayuda. Gusto ko yung senador, mga kababayan ko, na hindi lang nakikita tuwing merong krisis. Gusto ko yung senador na katuwang ng gobyerno natin, hindi yung may mamema lang, may masabi lang, may makapitan lang, okay na. Mga kababayan ko, kung pwede ko lang patakbuhin si Trillanes ngayon, patatakbuhin ko ngayon yan eh. 'Di ba? Yung may loyalty, mga kababayan ko, at higit sa lahat, tapat sa taong bayan. Mga kababayan ko. Kaya ako inaabangan ko na lang si Secretary Larry Gadon talaga. So to be honest, si Secretary Larry Gadon lang naiisip ko ngayon natatakbo ng matino-tino. Mga kababayan ko. Dito totoo lang ako, mga kababayan ko, sinasabi ko to. Ako, mga kababayan ko, so totoo lang. Yan kasi hanapin ng tao eh. 'Di ba? Yan ang hahanapin ng tao ngayon. Tandaan nyo to, pag bumoto kayo, naghalal kayo at nagdikta ang ating mga daliri, mga kababayan ko, at ating mga daliri't isipan, at binilugan natin yan sa ating balota, tandaan nyo to, wala nang bawian yan. Mga kababayan ko, wala nang bawian yan. Mga kapatid,
Kasi tandaan ninyo, once na manalo yan, once na mahalal yan, once na makita nyo yan, mga kababayan ko, hindi nyo na mababago yan. Magtanda na kayo sa mga hinanal natin last time. What happened? No? What happened? May isa, walang alam. Pero, magaling sa Constitution. Diba? Totoo to. Mga kababayan ko. Yung isa, mga kababayan ko, anong nangyari? Diba? Bandang huli, sinabihang ang taong bayan, mabaho. Ang PI, mabaho. Diba mga kababayan ko, sinabihan tayo? Yung isa naman, mga kababayan ko, kinontra yung kapatid. May gustong mangyari. Yan, diba? Totoo to. Yung isa naman, mga kababayan ko, na hinalal natin, ano nangyari? Diba? Siya pa mismong kumakalaban. Diba mga kababayan ko? David Ramirez, let me correct you, hindi si Gordon, Gadon. No, David Ramirez, let me correct you Sorry, let me correct you. Sir, hindi si Gordon, ang sabi ko si Gadon. Mga kababayan ko, hindi ko binoto si Boy Talsik. Sorry, totoo lang ako. Mga kababayan ko. Kaya kung may pagkakataon nga, mga kababayan ko, may pagkakataon, mga kapatid, yan nga, madala na kayo. Kasi bakit? Tandaan ninyo sinasabi ko. Itong termino ni Pangulo, ito makinig kayo sa akin Itong termino ni Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente ng bansa, napakahalaga. Bakit ko sinabing napakahalaga? Mga kapatid, bakit natin sinusulong economic provision? Example na lang, bakit sinusulong natin yan? Dahil gusto natin palitan yung ating economic provision pagdating sa pagninegosyo. Hindi naman ang pinag-uusapan doon, mga kabayan ko, yung pagpapalit ng ating buong konstitusyon. Diba? Ano gusto natin palitan? Mga kababayan ko, yung bulok na sistema ng konstitusyon patungkol sa pangangalakal o yung ating economic provision. Tignan nyo yung mga hinalal natin, mga kababayan ko. Sila ngayon ang kumokontra. Sila ngayon ang humaharang ng economic provision. Bakit? Kasi antay sa kanila. Maghanap kayo, mga kababayan ko, ng presidente, ng senador, mga kababayan ko, na pakikinggan tayong mga Pilipino, hindi yung pakikinggan yung bulsa nila. Okay? This coming midterm election, bawal ang bobo, bawal ang korap, mga kababayan ko, bawal ang hindi makikinig sa taong bayan. Mga kapatid, even the locals, mga kababayan ko, bawal ang hindi makikinig sa taong bayan. Kailangan nyo kahit sa lokal, mga pabarangay yan, mga pamataas na posisyon man yan, mga kababayan ko, kailangan nyo ng isang leader na nakikinig at nauunawaan kayo sa inyong lugar. Yan ang totoong public service. Because the true public service, the true public servant, dapat marunong makinig sa taong bayan. Hindi nakikinig sa kanilang mga kabulungan. Masama ang PI. Hindi maganda yan. Mabaho! Sabihin ganun. Yung isa naman kokontrahin. Yung isa naman, hindi ako pipirma. Lahat, tandaan ninyo. Lahat ng pinagpaguran ni Presidente Bongbong Marcos, lahat ng pinag-travel trips natin, mga kababayan ko, hindi matutupad yan kung hindi luluwagan ng economic provision. Because the economic provision is the one of the best na kailangan ng bansa natin na maisulong hindi lang sa ngayon, mga kababayan ko, bagkus sa pangmatagalan na panahon. Kahit nga si Justice Carpio na isang anti-Marcos, mga kababayan ko, napao na natin patungkol doon sa usapin ng People's Initiative. Bakit? Kasi, ang nakikita niya, hindi na angkop
sa panahon ngayon yung konstitusyon na ginawa noong 1987. Kailangan na natin palitan. Mga kababayan ko. Ang problema, mga kababayan ko, matindi yung pagkakagawa ng Cory Constitution doon na hindi pa mahirapan tibagin. Ang problema ngayon, yung kumukontra, yung mga nagtatamasa ngayon sa Senado. Kaya, mga kababayan ko, makinig kayo mabuti sa sasabihin ko, bago tayo bumoto, alamin natin yung karapat-dapat. Huwag na tayo magdagdag ng mga walang. Huwag na tayo magdagdag ng mga taong sa Senado. Dapat merong utak at makatao. Yan ang tamang iboto.